All the president, men and women in his handpicked dozen for the Senate showed up, spoke of their platforms, plans, and programs, and each made a case for why they deserve a seat in the chamber. And for good measure, the president hailed his choices for their diverse backgrounds, their integrity, and their track records in governance. Our Daniel Manalastas fills us in with the rest. From Luzon, the Alyansa para sa Bagong Pilipinas Senate slate wooed voters in Visayas as they went to Iloilo today. Just like in Ilocos Norte, the 12 candidates in the Senate slate were all present. Re-electionist senators told the audiences about their accomplishments in light of some of them having critics on their ability to perform, and their plans as well in case they win in the 2025 polls. Ako daw ay budots lang sa Senado, budots lang. Totoo po yan. Ang inyong lingkod ay nagbudots, nag-file ng 2,000 na panukalang batas at nakapagpasa ng 343 batas na ngayon na napapakinabangan natin. Pinaglalaban ko din ang universal, pantay-pantay nga minimum wage. Dapat pare-pareho, Manila, Iloilo, Ilocos. Ako po ay nakapagsumiti ng panukalang batas na mahigit na 900 na batas. At nakapasa na po ako na mahigit na 100 na batas. While some re-electionists made suggestions to ease some burdens that our countrymen face, and also to address some challenges the country is facing in relation to the West Philippine Sea. Para bumaba yung kuryente, alisin natin yung 12%, but sumasakit ang lalamunan ko dyan sa bat. Hawak-hawak ko po isang sulat, ibibigay ko kay Presidente Marcos mamaya, kung saan hinihiling natin magkaroon ng isang West Philippine Sea Command na magbabantay sa ating karagatan. Mga nanay, tatay, sing pareho sa mga nanay, isa lang ang atong pangarap sa atong mga bata, ang maayo na kinabuhi, tama? While some comebacking senators promised to look after taxpayers' money and to help small businesses grow. Hindi magiging bantay sa lakay sa pambansang budget. Ang aking track record ang siya magpapatunay na ako ay laging lumalaban, lalo na sa pagbabantay at paggamit ng maayos sa ating pambansang budget. God willing, ako'y makabalik. Makabalik sa Senado. Sisiguraduhin ko na magkaroon ng funding, budget, itong tinatawag nating sustainable livelihood program para sa mga Pilipino nang sa gayon, mapalakas natin ang small, medium enterprises. Pag-iisahin ko ang Dangerous Drugs Board at saka ang Philippine Drug Enforcement Agency, gagawin nating Presidential Drug Enforcement Authority na kung saan haharapin diretso ang problema sa prosecution, problema sa enforcement, at problema sa prevention at rehabilitation, hindi sabog. Meanwhile, some first-timers want programs that would benefit solo parents and single moms, while others, despite belonging to a millennial group, say their accomplishments speaks for itself. Malapit na susustentuhan ng ex ninyo ang mga anak ninyo dahil nagpanukala po tayo ng batas sa Kongreso na pag hindi nagsustento si ex ninyo, kulong ang aabutin niya. Ako po ay isang ina, isang millennial na leader. Sapat na po ang higit sa 15 years ko pong pagtatrabaho or pagninegosyo sa pribadong sektor, sa sektor ng pabahay, maging ang aking 2 termino bilang kongresista. Sapat na po ang aking karanasan para ngayon po ipagpatuloy natin ang pagtutok sa pagbigay ng trabaho. Some senatoriables meanwhile told the people of Iloilo about their accomplishments in the local government and their plans in case they win in the 2025 elections. 2,000 pamilya, 2,000 ang naiahon sa kahirapan. Hindi na ho sila quote-unquote squatter ngayon, landowners na. Sa tingin ko po, kailangan po natin ng better services. Unang-una para sa better healthcare, makapagbigay po tayo ng libreng gamot sa mga senior citizen.
From PTV Manila, Daniel Manalastas, Balitang Pambansa.